Hi, Sir Carl. Magandang araw po sa iyo. Ako po si Renato Aguila, isang retired colonel ng Hukbong Sandatahan ng Pilipinas. Ipinanganak at lumaki sa Bien Unido, Bohol. Ang aking ama ay isang magsasaka at the same time mangingisda rin siya. Kaya naman batak rin ako sa trabahong bukid o maging sa dagat. Ang aking ina naman ay isang plain housewife, pero may kaunti naman itong kaalaman sa lihim na karunungan. Hindi po siya manggagamot o albularya. May alam lang siya dahil may tiyahin siyang isang mananambal. Pero ang nanay ko ay isang hilot at kumadrona sa lugar namin. Siguro sa mga galing probinsya, alam nyo na hindi ganun kauso sa atin dati na dinadala ang babaeng manganganak sa ospital. Isa sa dahilan ay malayo ang ospital. Madalas, doon pa sa mga lugar o bayan na mauunlad talaga. Kaya imbis na gumastos ng mahal sa pamasahe patungo sa ospital, ay ang hilot na lang mismo ang sinusundo nila at dinadala sa bahay ng manganganak. Baka po sabihin nyo na boring ang kwentong ito dahil puro tungkol sa panganganak. Hindi po. Gusto ko lang pong malaman nyo ang punot dulo ng pinagmulan ng mga nalalaman ko. At huwag po kayo mag-alala, ang main event talaga dito sa kwento ko ay ang naging engkwentro ko sa mga aswang sa isang kagubatan habang ako ay nasa serbisyo bilang isang sundalo. Pero simulan muna natin sa iba kong kwentong mga karanasan sa lugar namin. Isang araw noon, habang naglalakad ako pauwi ng bahay galing eskwela, ay sinalubong ako ng may isang edad na lalaki. Ito ay si Mang Patring. Kilala ko siya dahil ilang beses na rin siyang nagpunta sa bahay namin para ipahilot ang kanyang asawang buntis. Hindi po ito hilot na pangmalakasan dahil bawal po iyon gawin sa mga buntis. Bali hilot iyon na pangbuntis lang talaga. Kinakapa ang posisyon ng sanggol, inaayos at pinapakalma kaunti ang pananakit ng kalamnan ng buntis dahil sa sobrang paggabanat ng katawan, gawa ng paglaki ng tiyan at pagbigat ng dinadala. Nato, pakisabi kay nanay mo, mukhang malapit na mga anak si Celia. Kung hindi ito mamayang gabi ay baka bukas. Baka pupunta ako sa inyo mamayang gabi kapag sumakit na talaga ng todo. Kabuwanan niya na rin kasi ngayon. Ganun po ba? Sige po, sasabihin ko kay nanay para alam niya rin. Salamat Nato. Siya nga pala, eto dalhin mo na. Hindi naman namin ito mauubos, tatatlo lang kami sa bahay. Wika pa ni Mang Patring, sabay abot sa akin noong sako na dala niya. Noong silipin ko ang laman ay kalahating buwig ng saging. Madilaw na rin ang iba, tanda na hinog na. Hala, salamat po rito Ano ka ba? Wala yan. Kumpara sa naitutulong ni nanang mo sa amin. Nakailang balik na kami sa inyo. Pero ni piso ayaw tumanggap ni nanang mo. Opo. Kahit kami binabalaan na huwag tatanggap ng pera. Ayos lang daw kung pagkain. Sige Nato. Babalik na ako sa bahay. Wika niya pa at naglakad na patungo sa kanilang bahay malapit sa daan. Nakatanaw naman sa may pintuan sa kusina ang panganay na anak ni Mang Patring na si Angelina. Nakatingin lang iyon sa akin pero wala namang reaksyon ang mukha. Itinaas ko lang ang aking kamay bilang pamamaalam. Hindi ko alam kung tumango ba siya sa akin o hindi dahil agad na rin naman akong naglakad, bit-bit ang katamtamang bigat na sako. Pagkarating ko sa unahan ay may nakita akong isang matandang babae. Naka-brown ng palda, tapos nakaitim na bulaklaki na blusa. Ang alampay niya rin na itim ay may burda. Titig na titig sa bahay nila Mang Patring. Noong mapatingin siya sa akin ay bigla akong sinamaan ng tingin. Natakot ako sa tingin niya dahil tila ba ang laki ng kasalanan ko sa kanya. Kaya naman nagpatuloy na ako agad sa paglalakad. Habang naglalakad ay inaalala ko kung saan ko nakita ang matandang iyon
kasi parang pamilyar na siya sa akin hanggang sa maalala ko na naroon rin siya sa kabilang purok noong sinamahan ko si nanay na maghilot sa isang buntis. Naroon din iyon nakaupo sa may tindahan at nakatanaw lang sa bahay. Lintik, mukhang aswang ka lola ah. Naku, lagot ka kay nanay. Galit pa naman yun na pinapakialaman ng mga aswang ang mga inaalagaan niyang buntis. Bulong ko pa sa isip. Pagkarating ko sa bahay, Nay, sabi po ni Mang Patring, malapit na raw mga anak si Aling Celia. Baka raw mamayang gabi o bukas. Ah, ganun ba? Sige, abangan natin mamayang gabi kung may darating na magsusundo sa atin. Dumiretso ako sa kusina, nagtimpla ng kape at dinampot ang isang malaking piraso ng nilagang kamuting kahoy na niluto sa gata at asukal at pinatuyo ang pagkakaluto. Kaya masarap at mabango talaga iyon, lalo na ang pinakailalim na medyo nasunog. Iyon ang pinakapaborito ko, kaya gusto ko talaga kapag ako ang huling nagmimerienda. Dinala ko iyon sa likuran ng kusina. May malaking puno kasi kami roon ng mangga at may upuan sa ibaba. Naroon si tatay, nagtatahi ng lambat namin. Mukhang tapos na ito at nagsisinop na lang. Tay, mukhang may makakaengkwentrong aswang si nanay mamayang gabi kapag nagpunta siya kina Mang Patring para paanakin si Aling Celia. Sabi naman ni tatay, kay nanay mo iyan sabihin. Alam ko naman na may pangontra yung tinatago. Ano kasi tay, medyo natatakot ako eh. Ikaw na lang kaya muna ako sumama kay nanay sa pagpunta roon para siguradong may paglalagyan ang aswang na iyon. Ano ka ba anak? Baka nakakalimutan mo na may buwan ngayon. Kalakasan ngayon ang pahuli ng pusit na riyal. Hindi pwedeng hindi ako papalaot. Sayang yun. Namimiss ko na rin humigop ng sabaw ng sariwang pusit. Tsaka, paglipas ng buwan na ito, kulyada na. Panay na ang pag-ulan noon at pagsama ng panahon. Kaya sasamantalahin ko na makahuli ng marami para may maibibilad tayo. At kapag panahon na ng kulyada, may stock tayong daing na pusit. Kung gusto mo, palit tayo. Ikaw ang mamusit. Ako ang sasama kay nanay mo. Hindi na po tay. Hindi ako magaling roon eh. Sayang ang pagkakataon kung hindi naman ako makakahuli ng marami. Iba pa rin talaga kapag ikaw. Abay oo naman. Mula pagkabata, ginagawa ko na ito eh. Kaya may intindihan na kami ng mga pusit. Biro pa ni tatay. Siya nga pala anak. Dahil sa magpupuyat ako mamaya, hindi ako magpupunta sa bukid bukas. May order si Aling Pasing na 2 lata ng kamuting kahoy. Ikuha mo siya bukas ha. Tapos mag-uwi ka na rin ng talbos ng kamuting kahoy. Gagataan natin. Magdala ka na rin ng sili natin doon. Marami na ako nakita doon na hinog eh. Sige po tay. Uwi ka ako pa at ipinagpatuloy ng aking pagkain sa ilalim ng puno ng mangga. Nang lumabas na rin si nanay. Anak, ano yung narinig kong sinabi mong mukhang may aswang na umaaligid kina Celia? Opo, nay. Isang matandang babae. Nakasuot ng itim na damit at brown na palda. Nakita ko rin siya noong naroon tayo sa Purok Atis. Nakamasid rin siya sa bahay noong buntis na hinilot mo roon. Ah, ganun ba? Eh di maghanda ka pala. Kunin mo yung langis na nasa altar. Pahiran mo noon ang buong talim ng itak. Yung itak na goodbye summer ha, hindi yung pangkusina. Nay, saan nyo yun inilagay? Nasa ilalim lang ng papag namin. Ah, okay po. Kukunin ko mamaya pagkatapos ko magmerienda. Sagot ko pa kay nanay. Kinagabihan, nakahanda na ang mga dadalhin. Nakita kong naglagay rin si nanay ng buntot pagi sa kanyang bayong. Matapos maghapunan ay umalis na si tatay para mamusit. Sabi ko pa, Tay, aalis ka na? Wala pang buwan ah. Oo anak, para hindi ako nagmamadali. Iyong relax lang sa pagsasagwan. Takbong pogi ba kung sa motor pa? Ay, si tatay, may nalalaman pang mga ganun. Tay, magdala ka pala ng isang piling na saging para may kainin ka habang namimingwit.
Sige anak, lagay mo na lang sa timba. May kape na rin ako roon sa maliit na termos tsaka tasa. Sige po. Makalipas ang ilang oras ay tahimik pa rin ang paligid. Wala namang dumating na magsusundo kay nanay. Kaya naisip kong baka bukas pa nga yun mga anak. Kaya hindi kami pinuntahan ni Mang Patring. Ipinikit ko na ang aking mga mata. Pero naroon lang ako sa mahabang upuan namin na gawa sa kawayan. Parang kalahating papag lang ang itsura noon. Kaya kasya ako na matulog roon. Hanggang sa maalimpungatan ako sa tapik ni nanay. Nato, gumising ka na. Narito na si Patring, sinusundo na tayo. Ah, sige po. Sagot ko pa, sabay dampot ng itak at itinali sa bewang. Isinara ko lang ang pintuan at umalis na kami. Hindi naman uso sa amin ang naglalak ng pintuan. Palibasa hindi naman kami mayaman, kaya imposibleng may magtangkang manloob sa bahay namin. Habang naglalakad kami ay napansin ko ang pagiging balisa ni Mang Patring. Mang Patring, bakit po? Ah, kasi nato, magmula noong lumubog ang araw, ay panay na ang ikot ng wakwak sa bahay namin. Kaya nga siguro maagang sumakit ang tiyan ni Celia. Hindi ko muna kayo sinundo dahil baka hindi pa naman talaga manganganak. Gawa lang ng presensya ng aswang sa paligid kaya siya nagkakaganoon. Pero nitong pasado alas 11 ay sinabi niyang pumutok na raw ang panubigan niya. Kaya umalis na ako agad. Sabi naman ni nanay, sinong naiwan sa kanya roon? Si Angelina po, yung panganay ko. Ah, ganun ba? Mauna ka na, Patring. Tumakbo ka na dahil baka kung ano nang nangyayari roon. Wika pa ni nanay na agad namang sinunod ni Mang Patring. Medyo malayo kasi ang distansya ng bahay nila sa amin. Hindi rin pwedeng tumakbo si nanay dahil medyo malabo na ang paningin nito, baka matapilok pa. Pagkarating namin sa harapan ng bakuran nila, ay dinig namin ang galit na pagsisigaw ni Mang Patring na papatayin niya raw ang aswang. Kami naman ni nanay ay parehong nakahanda at nagmamasid sa paligid. Tanging itim na anino lang ang nakikita namin na paikot-ikot sa ibabaw ng kanilang bahay. Sabi ni nanay, tara na nato, magpausok ka sa kusina nila. Tapos magpausok ka rin sa may harapan ng pintuan. Sa may pintuan ka na rin magbantay pagkatapos mong magpausok. Pagkapasok namin ay naabutan namin na nasa pinakasala ng bahay si Aling Celia. May umaagos na dugo sa hita. Katabi nito ang anak na si Angelina. Si Angelina naman ay may malaking kalmot sa pisngi at sa braso. Patring, anong nangyari? Tanong pa ni nanay. Ang walang hiyang aswang! Pinasok pala talaga ang bahay namin. Sa banyo dumaan. Luma kasi ang pawid na dingding roon. Humarang si Angelina para hindi malapitan ang kanyang ina. Kaya siya ang pinagbalingan ng aswang. Mabuti at naabutan ko kaagad. Sinubukan ko suntukin. Pero ang tigas ng muka. Nakalmot pa ako. Wika pa ni Mang Patring, sabay angat ng damit. May sugat siya roon na gawa ng kalmot pero mababaw lang. Nasaan pala ang dala mong itak? Ayun ho, nabitawan ko noong binaga ako ng malakas noong aswang. Hala sige, asikasuhin mo na muna ang kwarto nyo. Pakuan mo ang bintana para hindi mabuksan. Tapos ikaw nato, gawin mo na yung pausok. Aasikasuhin ko muna ang sugat nitong dalaga. Iha, hugasan mo na muna yung sugat mo. O di kaya punasan ng malinis na tawel. Agad na nga kaming nagsikilos. Noong makapagpaningas na ako sa kusina, ay naglagay ako ng durog na pinaghalong insenso at kamangyan. Agad naglabas iyon ng makapal na usok. Dahil sa medyo kulob ang kusina, gawa ng nakasaradong bintana, kaya pakiramdam ko ay parang ako ay nasa langit na. Naglagay rin ako ng baga sa bao at ipinatong sa takip ng kaldero. Iyon naman ang dinala ko sa labas ng pinto. Naabutan kong naroon si nanay. Dala ang kanyang buntot ng pagi. May inuusal siyang mga salita.
tapos hahatawin ng buntot pagi ang lupa. Masusundan naman iyon ng masakit sa tengang pag-angil na parang nasasaktang baboy at pusa na pinaghalo. "Nato, sumunod ka sa akin," wika pa ni nanay. Inikutan namin ang bahay ng 7 beses habang ginagawa ni nanay iyong orasyon at paglalatigo sa lupa. Noong matapos ay sinabi niyang, "Sige anak, ilagay mo na yung pausok sa harapan ng tarangkahan." Nauna nang pumasok si nanay sa loob ng bahay. Matapos kong ilapag ang pausok ay saglit akong nakiramdam. Wala na akong nararamdamang kakaiba. Hindi kagaya noong bagong dating pa lang kami. Pumasok na rin ako sa bahay. Naabutan ko si nanay na pinupunit ang isang damit. Kahit herbalista si nanay, ay hindi naman puro herbal ang panggagamot namin. Marunong rin siya magtahi ng mga sugat at meron kaming dalang alkohol, mga pang-bandage at pinisilin na didikdikin para maging powder at ilalagay sa sugat. "Anak, ikaw na ang umasikaso ng sugat ni Angelina. Kailangan ko nang asikasuhin si Celia. Marunong ka naman magbenda ng sugat, di ba?" "Opo, Nay." Sagot ko naman. Nakatingin lang ako kay Angelina habang magkaharap kami sa isang malapad na papag na kawayan. Nahihiya kasi ako na kunin na lang bigla ang kamay niya at lagyan ng gamot at bandage. Nagsalita naman siya habang humihikbi pa rin. "Sige na Nato, gamutin mo na. Masyado siyang mahapdi at makirot." Wika niya sabay abot ng braso. "Ay, sorry. Sige, halika dali." Sagot ko naman at sinimulan ko na nga ang kailangan kong gawin. Kahit abala ako sa aking ginagawa, hindi mawala sa isip ko si Angelina. Maganda kasi siya at iyon ang unang pagkakataon na matitigan ko siya ng ganoon kalapit at hawak ko pa ang kanyang braso. Hindi ko rin maiwasang mapatingin sa dalawang nagmamalaki sa kanyang harapan. Kaya minsan ay napapalunok ako ng laway ng marahas. Makalipas ang kalahating oras ay nakarinig kami ng iyak ng sanggol. Sabi ko naman, "Oh, sige na, pumasok ko na roon. Nandiyan na ang kapatid mo." Matamis naman ang kanyang ngiti sabay sabing, "Salamat Nato ha." "Oo, wala yun." Sagot ko pa, sabay inasikaso ko na ang pagliligpit ng mga gamit ko. Tapos doon na ako umupo sa mismong tabi ng pintuan para makiramdam kung babalik pa ba ang aswang. Sa kabutihang palad naman ay hindi na bumalik. Ilang saglit pa ay lumabas na ng silid si Mang Patring. Dala ang inunan ng kanyang bunsong anak. Kailangan kasi iyon ibaon sa lupa. Noong makabalik si Mang Patring ay lumabas na rin si nanay. "Paano Patring? Uuwi na kami. Pagpuyatan nyo na lang ang pagbabantay magdamag. Pero sa tingin ko, ay hindi na rin naman babalik ang damuhong iyon. Marami iyong pinsala, pero hindi sapat para patayin siya. Hindi iyon abot ng aking kaunting nalalaman. Pero kung ako sa'yo, maghanap ka na rin ng makakasamang lalaki rito sa bahay nyo. Para kung balikan man kayo, ay meron kayong mailalaban at kapalitan na rin sa pagbabantay. Siguraduhin mo rin na maayos na ang dingding ng banyo nyo bukas para hindi na kayo basta-basta mapapasok." "Opo, Nanay Telang. Salamat po." Wika pa ni Mang Patring at hinatid na kami sa tarangkahan ng kanilang bakuran. Naisip ko si Angelina. Hindi ko malang nakita bago kami umalis. Malamang inaasikaso niya na sa loob ng silid ang kanyang bagong silang na kapatid. Pagkarating namin sa bahay ay naabutan namin kararating lang din ni tatay. Nagpapakulo ng tubig sa kaldero. "Oh, narito na pala kayo." "Ikaw rin tay, ang aga mo makauwi ah." "Oo naman, nakarami ako agad. Kaya ayoko nang magpuyat pa. Nakabenta ako ng 5 kilong pusit. Tapos meron pa tayong diyang pandaing. At heto, magluluto ako ng sinabawan. Ikuha mo muna pala ako anak ng tanglad, sili at kalamansi sa likuran para may rekado itong ating sinabawang pusit." Tuwang-tuwa naman ako na nagtungo sa likuran.
Habang nagluluto kami ni tatay sa kusina, ay ikinuwento ko sa kanya ang tungkol sa aswang na sumalakay kina Mang Patring. Ay anak, kahit anong gawin natin, hindi naman sila mauubos. Kasi may mga kaanak sila at kapag namamatay, ipinapasa rin sa mga anak ang pagkaaswang. Maliban pa doon sa mga hinahawaan nila, kaya tuloy-tuloy pa rin sila sa pagdami. Ang dapat na lang natin gawin ay maging alisto sa pagmamatyag para hindi tayo mapahamak o mabiktima ng mga aswang. Opo tay, tama talaga kayo. Tay, matagal ko na palang napapansin yung kwintas mong krus. Pangkaraniwang kwintas ng bayan o anting-anting? Oo anak, isa rin itong anting-anting. Bigay ni Tia Susan. Siya yung tiyahin ni nanay mo na isang mananambal. Proteksyon ko raw ito sa mga masasamang nilalang. Maging sa mga normal na tao na may masamang balak ay nagiging proteksyon ko rin ito. Kasi kapag ang kaharap ko ay may masamang balak sa akin, ay iinit ito. Wala namang kakaibang ginagawa ang kwintas laban sa taong may masamang balak sa akin. Pero nabibigyan ako ng pagkakataon na umiwas at lumayo agad kapag ganoon. Halimbawa sa isang inuman, isa roon ay manlalason o di kaya aswang. Iinit ang kwintas na ito. Kaya ang gagawin ko ay gagawa na ako ng paraan para makaalis agad. Hindi na ako sasali sa inuman. Tapos mababalitaan ko na lang pagkalipas ng 2 o 3 araw na may namatay na isa sa kainuman sana namin. Nalason raw. Mga ganong uri lang na proteksyon ang naibibigay. Pero malaking pakinabang na rin. Tapos kasama na rin siguro yung hindi ako madaling mapagod at halos hindi rin tabla ng sakit. Maliban sa kaunting sipon kapag naaabutan ako ng ulan sa bukid pagkatapos ng maghapong pagbibilad sa araw. Pero wala naman ako ibang sakit na nararamdaman. Kaya hindi ko talaga ito inihihiwalay sa akin. Tapos kung sa aswang naman, kahit kailan ay hindi ako nakaranas na maaswang. Kahit pa inaabot ako ng gabi sa bukid. Samantala, ang mga kumpare ko, lahat ay may kanya-kanyang karanasan sa aswang sa bukid at iba pang mga kababalaghan. Gaya na lang ni Ninong Elpidio mo. Diba noong grade 6 ka, naging pilay yan? Kasi hinabol siya ng isang kalabaw na nagliliwanag daw ng dilaw ang mga mata. Ang loko, nagmatapang, kasi may habak raw siya. Mata ng bulan-bulan raw yung gamit niya. Pero noong dinaluhong ng kalabaw, ay malayo naman ang inilipad. Bali pa nga ang binti at natusok ng sungay ang tagiliran. Labas nga raw ang bituka niya noon eh. Mabuti nga at may nakasaklolo. Dahil kung hindi, ay nako, kwentong yumao na lang sana siya ngayon. Natatawang kwento pa ni tatay. Noong maluto na ang sinabawang pusit, ay agad na naming sinimulan ang labanan. Galit-galit muna, walang umiimik at abala sa pagngat-ngat ng kasing lapad ng isang ruler na pusit na real. Isa iyon sa mga namimiss ko noong buhay pa ang aking ama. Noong mga sumunod na dalaw ni nanay sa mga inaalagaang buntis, ay nagmamasid ako sa paligid kung makikita ko pa ba ang matandang babae na pinagdududahan kong aswang. Pero wala na. Baka nag-ibang bayan na. Akala niya siguro walang nagpuprotekta sa mga buntis sa baryo namin. Inoong makatikim ng sampol ni nanay, kaya ayun, nadala. Makalipas ang 6 na buwan ay nakagraduate na ako ng high school. Masaya naman ako kasi achievement na rin naman iyon na matatawag. Pero alam ko na pagiging magsasaka at mangingisda lang din ang magiging kapalaran ko. Nag-iisang anak kasi ako at malamang ako ang magmamana ng lupain namin na sinasaka ni tatay. Sumapit ang fiesta sa lugar namin. Kahit papaano ay may kaunting handa naman kami. Kahit hindi kami bumili ng karne ay marami ang naghahatid. Minsan nga ay mga lutong ulam at mga matatamis na pagkain. Kaya marami rin kaming pagkain na maihahain sa aming mga bisita. Nagulat ako noong may makitang lalaking nakapantalo ng fatig o iyon bang pangsundalo. Si Tio Ignacio raw iyon, pinsan ni nanay.
Nag-inuman sila ni tatay at kasama na rin ako. Graduate na ako ng high school kaya legal na rin ako uminom ng alak. Napakarami niyang kwento tungkol sa kanyang pagiging sundalo. Iyong tipong pangpelikula na tumatalon at rumorolyo sa talahiban at nagdadive sa mga ilog at talon para makatakas sa umuulang bala. Pakiramdam ko ay buhay na buhay ang dugo ko sa mga kwento niya. Hanggang sa napag-isip-isip ko na gusto ko rin maging katulad niyang sundalo. Kaya hindi ko maiwasang magtanong kung papaano maging sundalo. Nanlaki ang mga mata ni tatay pati na ni Tio Ignacio at natuwa. Pero si nanay ay hindi. Bigla akong sinermunan. Kaya iniba na lang ni Tio ang topic para maituloy pa rin ang maayos na kwentuhan habang nag-iinom. Sa amin natulog si Tio Ignacio dahil gabi na masyado kung uuwi pa siya sa kanyang kapatid na kanyang tinutuluyan. Kinaumagahan bago umalis si Tio Ignacio ay nag-iwan siya sa akin ng contact number. Tawagan ko raw siya kapag desidido na ako magsundalo at tutulungan niya ako makapasok sa PMA. Ilang buwan rin namin iyong pinagtalunan ni nanay. Ano ka ba naman anak? Nag-iisang anak ka na nga lang namin. Magsusundalo ka pa. Baka mauna ka pa sa amin ni tatay mo niyan. Nay naman iilagan ko na lang po ang mga bala para hindi ako mauna sa inyo. Katwiran ko pa na mas lalo pa yatang ikinainit ng ulo ni nanay. Si tatay naman ay tahimik lang. Ang sabi niya sa akin na maging siya ay tutol rin. Pero kung iyon raw talaga ang gusto ng puso ko, ay hindi niya ako pipigilan. Kung kapalaran ko raw ang mamatay ng maaga, kahit sa pangingisda ay maaari kong ikamatay kung oras ko na talaga. Kaya hahayaan niya na lang ako na umalis para mag-aral ng pagkasundalo. 1 taon rin siguro ang nakalipas bago ako pinayagan ni nanay. Matagal akong nawalay sa kanila at naging matagumpay naman ang aking pangarap na maging isang sundalo. Nakasurvive sa iba't ibang trainings at maging sa academic ay kailangan galingan rin. Sumapit ang bakasyon. Umuwi ako sa amin at sa pagbalik ko ay i-a-assign na ako sa aking destino. Gaya noong bago ako umalis para mag-aral sa malayo, mas malala pa ang naging iyakan namin ni nanay at tatay. Mas delikado na raw kasi ang lakad ko dahil hindi na iyon pag-aaral at training. Bali-balita pa naman na iyong pupuntahan namin ay infested ng mga rebelde. Bago umalis ay sinabi ni tatay, "Anak, halika muna. Ikaw na ang gumamit nito. Mas kailangan mo ito sa iyong pupuntahan." Paano kayo, tay? Ano ka ba naman anak? Sino ba sa atin ang haharap sa umuulang bala? Diba ikaw naman? Hindi naman siguro ako kayang patayin ng mga pusit na hinuhuli ko ano? O di kaya madaga na ng mga kamuting kahoy sa bukid natin. Kaya ikaw na ang gumamit nito. Maliban riyan, ay huwag mo siyempreng kalimutan na magdasal palagi sa Diyos. Kahit gaano pa karaming proteksyon ang pasanin mo, wala pa ring tatalo sa proteksyon na kayang ibigay ng Panginoon. Kaya dalas-dalasan mo ang iyong pagdarasal kapag nasa kampo ka na. Opo tay, maraming salamat po rito. Wika ko pa at niyakap ko na si tatay. Tapos pumasok na siya sa bahay. Si nanay naman ay hinatid pa ako hanggang sa labas ng bakuran. Mas iyakin kasi si tatay kaysa kay nanay, kaya ayaw niya nang sumunod sa labas. Nakakahiya raw kung makikita siya ng mga kapitbahay namin na umaatungal ng pag-iyak. Nagsimula na nga ang aking duty bilang isang sundalo. Masasabi ko na kung kulang ang iyong dedikasyon sa tungkulin ay hindi ka tatagal sa serbisyo. Hindi naman kasi palaging bala ang kalaban. Nariyan ang pagod, ginaw, gutom at pagka-homesick. Oo nga at nasa Pilipinas lang naman kami, pero napakatagal naman bago makasama ang pamilya. Tapos kapag nasa bundok, ay bihira rin makababa. Palaging pagmumukha lang din ng mga kasama namin ang aming nakikita. Sa kabutihang palad, nalampasan ko naman lahat ng pagsubok na iyon.
Maging sa mga operasyon ay natutulungan ako ng kwintas ni tatay. Umiinit siya kapag may kalaban sa unahan, kaya mabilis akong naaalerto at sinasabi agad sa opisyal ko. Sa mahigit 10 taon kong serbisyo ay ilan lang ang mga kasama ko na nasawi. Halos lahat kami ay nakatikim naman na matamaan ng bala. May napuputulan ng binti o kamay o meron ding nabubulag. Pero ang higit kong ikinakatuwa kasi kaunti ang namamatay sa amin o bihira talaga. Malaking tulong raw iyong pagsasabi ko ng maaga kung may kalaban ba sa area o wala. Halos magka-40 na ako noon at isa ng opisyal nang ma-assign ako sa Magsaysay. Pagkarating ko roon ay sinabi ng aking commanding officer na nakakadalawang padala na raw sila ng grupo na nag-undercover sa magkakatabing pamayanan pero walang ni isa ang nakabalik ng buhay. O mas tamang sabihin, lahat sila ay nawala. Walang nakitang katawan o kahit anong palatandaan na nagpunta sila roon. Ang sabi ni General Genesis na maaaring dahil sa pamilyar na sila sa lugar, kaya kahit anong pagpapanggap ang ginagawa nila ay nabibisto. Pero ang malaking katanungan raw ay paanong walang nakakabalik, walang nakakatawag o nakakapag-report na kahit isang sundalo kung napasabak ba sila sa laban o may pumapatay isa-isa. Basta bigla na lang daw nawawala ang mga sundalong ipinapadala niya. Sana raw ay ma-infiltrate ko ang lugar, lalo at nabalitaan raw niya na nakakaramdam ako ng panganib kapag meron. Nag-request din siya ng mga bagong tauhan. Pinatransfer niya sa ibang kampo ang mahigit sa kalahati ng mga personnel niya roon at nag-request ng bago. Kasama nga ako sa bagong team na dumating. Ako raw ang mamumuno sa operasyon ng pag-infiltrate. Hindi naman misyon ang makipaggera kaagad. Recon lang muna kung gaano karami ang kalaban sa lugar at kung sino ang namumuno. At kung marami ba talaga ang mga sympathizer ng mga rebelde. Malaking problema kasi kapag marami ang sympathizer dahil itinatago nila ang mga kalaban para hindi makita ng mga sundalo. Ako na nga ang nagplano kung ano ang gagawin namin para makapasok sa lugar nang hindi pinaghihinalaan ng mga sundalo kami. Bali 2 magkarating na pamayanan iyon. Hindi dikit-dikit ang mga bahay at normal naman ang itsura ng pamumuhay ng mga tao. Naisip kong magpanggap na mga researcher ng mga ibon, insekto at mga kakaibang halaman sa lugar. Naka-regular maong pantalon lang kami, backpack na makulay para magmukha talagang researcher. Hinati ko ang grupo namin sa tag-5. 10 kasi kaming lahat na pupunta roon. Sinabi ko sa kabilang grupo na maghanap rin sila ng bahay na marerentahan para may matuluyan. Scripted na rin lahat ng alibay at sasabihin namin sa aming mga makakausap roon. Sinabi ko sa kanila na kapag maayos ng kanilang sitwasyon ay magpunta ang 1 o 2 sa kanila sa aming sasakyan na iniwanan sa unahan para doon namin mapag-usapan ang update sa kanilang grupo. Doon na rin namin iraradyo sa kampo na nakaposisyon na kami. May isang team rin na binubuo ng 30 personnel ang naka-standby sa detachment para kung sakaling mapasabak kami sa bakbakan ay may nakahanda ng reinforcement. Pagkarating roon ay para lang kaming mga turistang namamasyal. Nginingitian namin ang aming mga makakasalubong. Inoobserbahan ko naman ang bawat kabahayan. May 2 o 3 bahay na magkakadikit. Yung iba naman ay nakadistansya kaunti. Napansin ko sa mga taong naroon ay napaka-normal lang ng pamumuhay nila. Marami akong nadaanan ng mga nagtatawanan. Maging ang ilang tindahan ay nakita kong may nakatambay rin na mga ginang na nagchichismisan. Parang normal na pamayanan talaga at hindi kababakasan ng takot ang mga tao sa mga dayo. Hindi rin halata na takot sila sa mga rebelde o may naganap na barilan sa lugar. Kasi malalaman ko ang lugar kapag takot ang mga tao
kasi kakaiba sila makatingin. At yung iba pa nga, kapag nakakakita ng ibang tao, ay nagsasarado ng pintuan at bintana. Pero hindi sila ganoon, normal lang. Hanggang sa may madaanan kaming isang matandang babae na may pasan na bilaong may gulay. Sabi ko roon, "Nay, magandang araw po. Pwede po bang magtanong? Ako nga po pala si Renato, taga Bien Unido. Narito po kami ng mga kasama ko para sa isang research. Bali, mga empleyado po kami ng DENR. Ang layo ng team namin ay makadiskubre ng mga bagong klase ng mga insekto, ibon at mga halaman na maaaring mapag-aralan. At baka sakaling may mahalagang silbi ang mga iyon bilang gamot o kung ano man. Meron po ba kayong alam na maaari naming marentahang bahay rito? Kahit 1 hanggang 2 linggo lang po." Sabi naman noon, "Alam mo iho, liblib na ang lugar na ito. Kaya hindi uso rito ang paupahang bahay. Kasi sino naman ang gugustuhin manirahan pa rito? Kilayo-layo nito sa bayan. Pero maswerte kayo dahil meron akong isang bakanting bahay. Bahay iyon ng anak ko. Natanggap kasi ang asawa niya sa trabaho sa Maynila. Kaya lumuwas na sila. 2 buwan na ang nakalilipas. At kung magugustuhan niyo ang bahay nila, ay malaking bagay sa akin ang renta niyo roon. Alam mo naman, itong pagtitinda lang ng gulay ang hanap buhay ko. Sapat lang din sa pang-araw-araw na pagkain. Alik kayo, sumunod kayo sa akin at ipapakita ko sa inyo ang sinasabi kong bahay." Naglakad pa nga kami ng mahigit 5 minuto siguro. 2 bahay ang aming nadatnan. Isang 2 palapag at malapad pero gawa lang sa kahoy. Iyon raw ang bahay ng matanda na si Lola Ason. Tapos iyong katabi na maliit ay ang sa kanyang anak. Pagkapasok namin roon ay maayos naman. Gawa sa kahoy kaya masasabing matibay. Ang bubong naman ay pawid pero hindi pa gaanong kalumaan. Kaya pang sumangga ng malakas na ulan kapag may bagyo. "Ano iho? Kukunin niyo ba?" Sige po. Ayos lang po ba kung 500? 1 o 2 linggo lang naman po kaming mananatili." "Abay oo naman. Kahit nga siguro 200 ay ayos na sa akin. Dahil ikaw na ang nagsabi ng 500, kaya wala na iyong bawian." Nakangising wika pa ng matanda. "Hayon ang poso oh. Doon kayo mag-iigib ng tubig. Kumpleto naman ang gamit dyan sa loob. May mga gamit panluto. May mga planggana at timba. May mga banig na rin dyan sa 2 kwarto. Pwede nyo gamitin iyan." Agad akong bumunot ng 500 at ibinigay sa matanda. Sabi naman noon, "Iba talaga ang amoy ng 500 papel no, kaysa sa 20 pesos. Matagal na ako hindi nakakahawak ng ganito. Siya nga pala iho, kahit pa abutin kayo ng 1 buwan riyan ay ayos lang. 500 naman ang ibinigay mo eh." Ganun po ba? Salamat po." Sagot ko pa. Tapos tinalikuran ko na ang matanda. Sabi ko naman sa mga kasama ko, "Maiwan muna kayo rito ha, at pupunta lang kami ni Joel sa sasakyan. Aabangan namin kung naroon na sina Louie, kung anong balita sa team nila." "Okay sir." Sagot pa ni Paul. Noong madaanan ko ang matandang babae sa harapan ng bahay nila, ay may kasama siyang matandang lalaki. Siguro asawa niya iyon, kaya sabi ko na lang, "Magandang hapon po. Lola, bababa po muna kami. Bibili lang ng makakain. Babalik rin kami agad." "Oo, sige iho. Pero huwag kayo magpapaabot ng pagdilim ha. Mahirap maglakad rito kapag gabi. Madilim masyado at nakakatakot ang paligid. Alam mo naman na bundok na ito at makapal ang kakahuyan sa unahan lang natin kaunti." "Opo Lola, salamat po." Sagot ko pa. Nagmadali na kami sa paglalakad pababa at pagkarating namin sa sasakyan ay wala pa sina Louie. Kaya dumukot na lang muna kami ng biskwit na iniwan namin roon at tinulakan ng tubig habang naghihintay. Hindi rin naman nagtagal ay dumating si Louie kasama si Alan. "Oh, anong balita sa team nyo?" "Ayos naman sir. Maayos naman ang sitwasyon ng karating pamayanan. Wala talaga kaming makitang kakaiba eh."
Pero, iyon nga lang, hindi namin nakikita ang mga kalalakihan na nasa tamang edad. Parang karamihan roon ay matatanda na eh. Oo, ganun din sa napuntahan namin. Baka kasabi ng mga rebelde ang kalalakihan nila rito. Kaya ang mga matatanda at sobrang mga bata na lang ang naiiwan sa bahay. Eh anong gagawin natin, sir? Eh di, subukan pa rin natin makihalubilo. Mag-interview kayo ng mga tao bukas tungkol sa pamumuhay nila, kabuhayan at mga pinagkakabalahan araw-araw. Para lang may maidahilan kayo sa pananatili. Kami naman ay pagpapatuloy ang pagpapanggap ng mga researcher ng mga insekto at halaman. Ganitong oras uli, magkita tayo rito para mabalitaan niyo ako sa mga naging activities niyo sa lugar. Yes, sir. Wika pa ni Louie at agad na silang umalis. Ako naman ay nagradyo muna sa kampo at sinabi kay General Genesis na wala pa kaming naoobserbahang kakaiba. Sinabi niya naman na ipagpatuloy lang ang pagmamanman, be vigilant sa paligid. Bumalik na nga kami ni Joel sa bahay naming nirerentahan. May dala kaming gas para sa gasera, tinapay, sardinas at kape noong magbalik. Dahil may bigas naman kaming dala noong papunta pa lang. Agad na naghanda ng panghapunan ang aming mga kasama. Ako naman ay nagsulat sa maliit na notebook. Parang diary ko iyon. Isinusulat ko doon ang mga nangyayari at saka ko naman isasalin sa malaking notebook pagkabalik sa kampo. Matapos makakain ay kanya-kanyang pwesto kami sa pagtambay sa labas ng bahay. Nagyoyosi at may kumakanta ng mahina. Nang makita naming may mga paparating na may dalang sulo, namukhaan kong si Lola Asun iyon na nagparenta sa amin ng bahay. Tapos yung matandang lalaki na naroon rin na nakita ko sa kanyang bahay. May akay iyon na isang dalagita. Siguro nasa 13 hanggang 15 taong gulang. Mapayat lang iyon pero mahaba ang itim na buhok. Sabi ko kaagad, "Magandang gabi po, Lola. Ano pong atin? Bakit kayo naparito?" Tanong ko pa. Sabi naman ni Lola Ason, "Gabi na kasi at oras na ng kain namin." Doon ko palang naramdaman ang biglang pag-init ng aking kwintas. Mabilis akong tumayo at bumunot ng baril sa likuran. Pero mas mabilis ang ginawa noong dalagita. Ibinukas noon ang palad na may lamang pulbos na inihipan sa amin. Tila iyon naging usok na agad naming nalanghap. Agad akong napaupo at nabitawan ang baril. Sabi ng dalagita, "Maligayang pagdating mga Ginoo. Natutuwa ako dahil marami kayong nagpunta rito. Akala ko hindi na masusundan ang naunang 2 kapistahan namin. Meron pa pala. Hulaan ko, mga kasamahan nyo rin iyong nakikituluyan sa kabilang pamayanan. Huwag kayong mag-alala, nahuli rin namin sila." Sinabi naman ni Joel, "Bakit? Anong gagawin nyo sa amin?" Agad namang sumagot si Lola Ason, "Diba, sinabi ko na nga na oras na ng kain namin. E di kakatay kami ng 2 sa inyo para may pang-ulam kami ngayong gabi. Ang iba naman ay bukas na. Sabay-sabay naming kakainin para sa aming isasagawang kapistahan." Pilit nagsisigaw si Joel at nagmumura. Pero nang kumumpas ang dalagita ay natahimik siya bigla. Sabi ko naman, "Ibig sabihin, hindi mga rebelde ang pumatay sa naunang 2 batch na nagpunta rito?" "Hindi, kami ang kumain sa kanila. Ang saya nga noon kasi napakarami nila. Doble ang bilang nila sa bilang nyo ngayon." Ilang saglit pa ay mas dumami pa ang mga taong dumating sa bahagi namin. Lahat sila ay nakatingin na halatang gutom na gutom. Pero tao naman ang itsura nila. Lumapit ang 2 lalaki kay Joel at binuhat sabay inilapag sa lupa. Kahit walang tali o walang nakapigil ay hindi makagalaw si Joel. Ako naman ay pilit kong iginagalaw ang aking kamay dahil gusto kong maabot ang baril. Pero wala akong magawa. Hindi ko talaga maigalaw ang mga kamay ko. Nakita ko lumapit ang dalagita kay Joel. Yumuko
at inilapit ang nakabukang bibig. Akala ko noong una ay kakagatin niya, pero hindi. Itinapat niya ang bunganga sa bunganga ni Joel at makalipas lang ang mahigit 1 minuto ay tulala na lang si Joel. Hindi na gumagalaw kahit kaunti o kahit pumikit ng mata ay hindi niya na rin nagawa. Tapos dinampot naman ng 2 lalaki si Christian at inilapag rin sa lupa. Ganun lang din ang ginawa noong dalagita. Parang may kung anong puting hangin lang siyang hinihigop mula sa bibig. Tapos namatay na rin si Christian. Tumingin sa akin ang dalagita sabay sabing, "Siya rin, isama na natin. Mukhang may kakaiba sa kanya eh. Gusto ko na rin siyang kainin." Wika pa noon kaya nataranta ako at panay na ang dasal ko sa isipan. Inilapag ako ng 2 lalaki sa lupa. Nasabi ko na lang sa isip, "Patawad nanay, patawad tatay. Hindi na ako makakabalik pa sa inyo. Patawarin niyo po ako kung hindi ko na matutupad ang pangako ko. Nababalik ako sa inyo ng buhay." Wika ko pa, kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Inupuan na rin ako ng dalagita sa dibdib, tapos nakabukas na ang bibig niya. Nakakailang segundo na siya ay wala pa rin nangyayari. Muli siyang nagpalinga-linga na para bang nagtataka, tapos muli niyang inulit. Nangalay na lang siya sa kakanganga ng kanyang bibig ay wala pa rin siyang nahihigop sa akin. Sabi niya na lang, "Sige, tama na muna yung 2. Baka may inusal na orasyon ang isang ito, kaya hindi ko siya makain. Bugbugin niyo ng todo para manghina, at pakasakaling bukas ay mawala na ng bisa ang orasyon na inusal niya at makain ko na siya." Umalis na ang dalagita at pumasok na sa bahay nila Lola Ason. Ako naman ay pinagtulungang bugbugin ng 4 na kalalakihan. Wala akong magawa dahil tila ako ay isang paralisado. Solido ang suntok nila sa akin, kaya naman nagkasugat-sugat ako at napapaubo ng dugo. Noong magsawa ay saka nila ako ipinasok sa loob. Maging sina Paul at Dino ay ipinasok na rin. Inilapag lang kami pare-pareho sa lupa. Kita kong parehong umiiyak ang 2. "Sir, anong gagawin natin?" tanong nila sa akin. Sabi ko naman, "Pasensya na kayo, hindi ko rin alam. Hindi na ito saklaw ng napag-aralan ko sa academy o maging sa aking mahabang eksperyensya." Habang nag-uusap kami, ay pumasok naman ng bahay si Lola Azon. "Hiyo, nagbago na ang isip ko. Tataasan ko na pala ang renta nitong kubo. Ako na ang kukuha ha, ng karagdagan. Tutal, hindi ka naman nakakagalaw." Wika niya pa. Pagkadukot sa wallet ko, ay kinuha niya lahat ng pera. Tapos ibinalik naman ang wallet ko sa aking bulsa. Sabi ko naman, "Anong mga klaseng nilalang kayo? Mga aswang ba kayo?" Tanong ko pa sa matanda. Hindi kami mga aswang iho at hindi gagana sa amin ang langis na bumubula. Kaya kung may dala kayong ganoon ay wala ring silbi. Hindi rin iyon bubula sa amin dahil hindi naman kami mga aswang." Ang dalagitang iyon, anong klaseng nilalang siya? Aswang ba siya? Hindi rin siya aswang at hindi siya kumakain ng karne ng tao, mapahilaw man o luto. Sa madaling sabi, wala talaga siyang pagkain kinakain. Tanging kaluluwa lang ng mga tao ang kinakain niya. Isa raw siyang amit. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin noon. Pero kabilang raw siya sa mga sinaunang anito na sinasamba ng mga tao sa ibang tribo. Siya ang nagiging protektor namin. Yung mga rebeldeng hinahanap nyo, wala rin ganun dito sa amin. Dahil lahat ng kalalakihang malulusog ang katawan ay hinihigop ng amit ang kaluluwa. Kaya kakainin na lang namin ang karne para may pakinabang. O di ba? Masaya iyon. Pare-pareho kaming makikinabang. May proteksyon pa kami. O hala sige, maiwan ko na kayo at ako ay magluluto pa. Tapos na siguro sila magtadtad roon. Mahabang wika pa ng matanda. Maging ako tuloy ay humagulgol na rin ang pag-iyak. Naaawa ako sa mga kasama ko, pero alam kong
iyon rin ang kahihinatnan ko kinabukasan. Dinig namin ang masasayang tawanan at pagkakaingay sa kabilang bahay. Dinig ang malalakas na tunog ng pagtadtad. Lalo pa kaming umiyak dahil para kaming mga baboy na nakahandang katayin para sa fiesta sa kinabukasan. Nakatulugan na lang naming tatlo ang pag-iyak. Ilang beses kong sinubukang igalaw ang katawan ko pero wala talaga. Hindi ko maigalaw kahit ang daliri sa aking mga kamay. Bago ako tuluyang makatulog ay binanggit ko yung 3 katagang orasyon na sinabi ni tatay. Nabanggitin ko raw kapag nasa bingit na ako ng kamatayan. Matapos ko yung mabanggit ay nakatulog na ako. Madaling araw noon nang mapansin ko na nakatagilid ako at nakabaluktot. Ang ginaw na kasi ng paligid. Kaya naisip kong, hala, tama ba ako nang naiisip? Nakagalaw ako? Kaya agad akong nagmulat ng mata at bumangon. Oo nga, nakakagalaw na ako. Kaya agad kong ginising sina Paul at Dino upang alamin kung nakakagalaw na rin ba sila pero hindi pa rin. Sir, bakit ikaw lang nakakagalaw? Hindi ko alam, Paul. Ganito, papasanin ko na lang kayo isa-isa palabas. Bahala na kung matagalan tayo. Ang mahalaga, makalayo tayo rito. Umiiyak silang tumango pareho. Una kong binuhat si Paul, pero nakakapagtaka dahil para siyang simbigat ng 3 tao. Hindi ko siya maiangat kahit isang hita. Para siyang nakamagnet sa lupa. Sinubukan ko rin si Dino, ganun din. Pasensya na kayo. Mukhang may epekto pa rin ang mahika noong babae. Hindi ko talaga kayo maitatakas. Iiwanan ko na lang muna kayo rito. Pero pangako, babalik ako. Kailangan ko lang makatawag ng backup sa kampo. Pangako, babalik ako, tandaan nyo yan. Paulit-ulit kong wika noong makita silang mag-iyakan. Masakit man sa loob ko ay lumabas na talaga ako ng bahay. Tinignan ko ang nahulog kong baril pero hindi ko naman makita. Isa pa, madilim ang paligid. Maging ang mga bag namin sa loob ay kinuha na rin nila. Mauutak rin talaga. Gumapang ako papuntang likuran ng bahay. Ramdam ko ang sobrang sakit ng katawan ko. Gawa ng matinding pagbugbog na ginawa ng 4 na lalaki sa akin. Himala nga na nagawa ko pang makatayo na isa rin sa aking ipinagtataka. Pagapang ako lumayo at noong medyo makalayo na ay saka naman ako naglakad ng payuko. Pero hindi pa ako pwedeng maglakad pa ibaba kaagad kasi nasa ibaba banda ang mga bahay sa pamayanang iyon. Baka may magising pa at mapansin ako kaya kailangan kong umikot hanggang sa malapit na ako sa kabilang pamayanan nang may biglang tumayo na lalaki. Mabilis ko yung kinapitan sa leeg at hinedlock. Narinig ko ang mahina niyang sabi, "Sir, ako ito!" Kaya binitawan ko siya. Nagulat ako noong makitang si Louie iyon. "Louie, paano ka nakatakas?" "Sir, naglalaro kasi kami ng ikot bote. Kung sino ang bababa para bumili ng alak kahit isang lapad lang, pantanggal ng ginaw. Ako ang itinuro ng bote kaya ako ang bumaba. Pagkaakyat ko ay medyo madilim na at naabutan ko silang mga nakatihaya na sa lupa. Hindi na sila gumagalaw at napapalibutan ng mga taga rito sa pamayanan. Anong mga nilalang sila, sir?" "Hindi ko alam. Hindi raw sila mga aswang pero kumakain sila ng tao. Baka sila yung tinatawag na mga ungo o cannibal. May kasama rin silang mangkukulam yata. Amit raw ang tawag. May kapangyarihang hindi pagalawin ang mga tao. Mabuti na lang at may anting-anting ako, kaya nakagalaw rin ako pagkalipas na ilang oras. Tara, puntahan natin ang sasakyan. Magradyo na tayo agad ng tulong para matagtad natin ng bala ang katawan ng mga taga rito." Galit na wika ko pa. Sabi niya naman, "Huwag yan, sir. Sa direksyon iyan ako galing. May mga kasamahan sila naghahanap sa akin, pababa sa direksyong yan. Dahil sa sinabi ng mga kasama ko na bumili ako ng alak sa baba." "E di sige, wala tayong ibang choice, iikot tayo sa unahan." Wika ko pa at iyon nga ang ginawa namin.
Pagkarating sa sasakyan naming van ay basag ang salamin noon. Maging ang radyo ay mukhang pinukpok ng bato. Ang mga gulong naman ng sasakyan ay tadtad ng saksak ng itak kasi malalapad ang hiwa. Walang hiya, pati sasakyan natin tinira. Wika ko pa. Kaya napilitan na kaming maglakad ng mano-mano. 7:00 na ng umaga kami nakarating sa bahaging meron ng kabahayan. Pero sobra na rin kaming nanghihina, lalo na ako, na matindi ang bugbog at pagod na rin sa mahabang paglalakad. Kaya sumakay kami ng tricycle papunta sa kampo. Pagkarating roon ay agad kaming nag-report. Sabi naman ni General na kailangan ako raw ang mag-lead ng reinforcement team kasi ako raw ang may alam sa lugar. Kaya naman nagbihis lang ako ng damit at agad na ring sumakay sa isang 6x6 military truck. Pagkarating roon ay nakakapagtaka dahil walang katao-tao ang buong pamayanan. May ilang bahay pa akong itinuro na pasukin, wala ring tao. Pagkarating sa bahay nila Lola Ason ay ganun din, walang tao at nakapatong pa nga ang mga upuan sa ibabaw ng lamesa. Nagmukha talagang abandonado. Maging ang bahay na tinutuluyan namin ay malinis na rin. Wala na rin doon sina Dino at Paul. Noong una ay sinasabi sa akin na baka nag-hallucinate lang daw ako. Pero alam kong totoo ang lahat ng nangyari. Nagpaikot-ikot pa kami sa kubo hanggang sa makita ng isa sa mga sundalong kasama ko ang aking baril na nasa ilalim ng upuan sa labas ng bahay. Walang bawas ang bala noon kasi kahit isang beses ay hindi talaga ako nakapagpaputok. Iyon ang naging patunay ko na doon talaga ako nanggaling. Halos kalahating araw kami naghalughog sa buong pamayanan, pero wala kaming napala, kaya bumalik na lang din kami sa kampo. Laking pasasalamat ko at nailigtas ako ng kwintas ni tatay ng 2 beses sa pagkakataong iyon. Una ay iyong hindi nahigop ang aking kaluluwa noong amit. Tapos ang pangalawa ay iyong nakagalaw ako noong madaling araw na. Pero nalulungkot ako ng sobra sa nangyari sa mga kasamahan ko. Hindi patas para sa kanila ang laban na iyon. Hindi sila nagkaroon ng pagkakataon na lumaban ng sabayan para sa kanilang buhay. Pagkatapos noon ay nanatili pa ako sa kampong iyon ng 2 taon bago ako nagpalipat sa ibang lugar. Si Louie naman ay umalis na sa serbisyo matapos maranasan ang hindi niya raw makakalimutang karanasan sa kanyang buhay. Ayon kasi sa kanya na kahit kailan ay wala siyang aatrasang laban na barilan. Pero kung ganoon ay wala talaga siyang kalaban-laban. Ayaw niyang maharap pa uli sa ganoong pagsubok. Baka raw wala na siyang ikalawang pagkakataon para makaligtas. Kaya siya nag-resign sa pagiging sundalo. Ako naman ay nagpatuloy pa rin hanggang sa tumaas pang lalo ang aking ranggo sa dami ng matagumpay na operasyon na aking pinamunuan. Hanggang dito na lang ang kwento kong ito. Naway inyong nagustuhan at kapulutan ng aral. Lubos na gumagalang, Renato ng Bohol. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.